Naramdaman ni Dr. Miguel Alcantara ang bahagyang paglaglag ng kanyang balikat habang bumababa siya mula sa eroplano pabalik sa magulong yakap ng Maynila. Ang malaking ospital na kanyang pinamumunuan sa Amerika ay pansamantalang naiwan kapalit ng isang medical mission na matagal na niyang ipinangako. Matagumpay siya, may pangalan sa buong mundo bilang isang dalubhasang cardiac surgeon. Ngunit ang tagumpay na iyon ay tila walang laman sa puso niya. May bahagi sa kanya na naiwan pa rin sa nakaraan, sa isang pangako na hindi niya natupad. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama ang kanyang team patungo sa makeshift clinic na itinayo sa isang komunidad sa Batangas. Ang sikat ng araw ay matindi. Ngunit mas matindi ang init ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na bumalik siya sa Pilipinas ng ganito katagal, at bawat sulok ng kanyang paningin ay tila nagpapaalala sa isang babaeng matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ilang oras ang lumipas, abala si Miguel sa paggamit ng kanyang stethoscope, nakikinig sa tibok ng puso ng isang matandang babae. Ang ingay ng mga bata sa labas, ang halakhakan at sigawan ay normal na tunog sa ganoong lugar. Subalit, isang tinig ang biglang pumukaw sa kanya, isang boses na nanunuot sa bawat ugat niya. Isang boses na akala niya ay matagal nang nawala. "Diego, huwag kang tatakbo. Baka madapa ka." Parang pinatigil ang oras. Bumitiw si Miguel sa kanyang pasyente. Ang tingin niya ay agad na napako sa pintuan ng makeshift clinic. Doon, nakatayo si Samantha Reyes. Ang mundo ni Miguel ay umikot. Si Sam, ang babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Ang mukha niya ay kapareho pa rin ng huling beses na nakita niya ito. Simple, ngunit may pambihirang kagandahan. Ngunit ngayon, may bakas ng pagod sa mga mata niya at isang klase ng lakas na hindi niya nakita noon. Kasama niya ang isang maliit na bata. Isang bata na may malalaking nagtatanong na mga mata. Ang bata ay may kulot na buhok, nakangiti, at sa sandaling nagtama ang kanilang tingin, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ni Miguel. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pagkilala, isang paghila. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ang buhok ng bata, ang hugis ng labi, ang matatalas na mata, na tila nagmamana ng kung ano sa kanya. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng lupa. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Nakita ni Sam si Miguel. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang ngiti sa labi niya ay agad na naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon na halo-halong gulat at takot. Agad niyang hinila ang bata palapit sa kanya. Tila pinoprotektahan ito mula sa isang hindi inaasahang panganib. "Sam?" Halos pabulong na tanong ni Miguel. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Lumapit siya. Dahan-dahan, tila natatakot na baka mawala si Sam sa kanyang paningin. Pero si Sam, tila isang anino, ay nagmadaling umalis. "Excuse me po, Dr. Alcantara," aniya. Ang boses niya ay malalim at hindi na katulad ng dating malambing. "Kailangan na po naming umuwi." Ngunit hindi siya hinayaan ni Miguel. "Sandali, Sam!" Sigaw niya. Habol ang hininga. "Sino ang batang iyon?" Napahinto si Sam, ngunit hindi siya lumingon. Napakapit siya sa kamay ni Diego, na ngayon ay nagtataka na ring nakatingin kay Miguel. "Anak ko po siya," sagot ni Sam. Ang tinig niya ay halos hindi marinig. May halong hamon at pagod. "Anak mo?" Paulit-ulit na tanong ni Miguel sa kanyang isip. Ngunit bakit? Bakit ang bata ay kamukhang-kamukha niya? Hindi niya maipaliwanag ang kaba na nadarama niya. "Sam, mag-usap tayo." Pakiusap ni Miguel, ang tinig niya ay may pagkaawa at pagmamakaawa. Hindi niya kayang bitawan ang pag-asa na biglang sumulpot. Ang pag-asa na ang maliit na batang iyon ay may kinalaman sa kanya. "Wala na tayong pag-uusapan, Miguel," sagot ni Sam.
Sa wakas ay lumingon, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lamig. Matagal na tayong tapos. Ngunit sa mga mata ni Sam, may nakita si Miguel. Isang kislap ng takot, ng pananakit, at isang bakas ng pagmamahal na matagal na ring inilibing. Ito ang nagtulak sa kanya upang maging mas determinado. Sabihin mo sa akin, Sam, sabi ni Miguel. Lumapit palalo, halos abutin ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng hiling at pakiusap. Anak ko ba siya? Nilingon ni Sam si Miguel. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ang tanong ni Miguel ay tumagos sa buto niya. Nagdala ng alon ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinila niya si Diego papalayo. Ramdam ang bigat ng tingin ni Miguel sa kanyang likuran. Dali-dali siyang naglakad. Halos tumakbo, habang hawak ang kamay ni Diego. Gusto niyang mawala sa paningin ni Miguel. Gusto niyang burahin ang pagtatagpo na iyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Takot na muli niyang maramdaman ang sakit. Takot na mailagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. At higit sa lahat, takot sa anino ng nakaraan na sumusunod sa kanya. Pagdating sa maliit nilang kubo sa Batangas, kaagad niyang dinala si Diego sa kanyang silid. Pinagmasdan niya ang natutulog na bata. Ang maliliit na pilikmata ay humahaplos sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay salamin ng pag-ibig na nagpapatuloy sa kanya. Si Diego, ang kanyang mundo. Naramdaman ni Sam ang init ng kanyang mga mata. Muling bumalik ang gabing iyon. 7 taon na ang nakalipas. Ang araw na nabuo si Diego. Ang araw din na tinalikuran niya si Miguel para sa kapakanan nilang dalawa. Mas magandang ikaw ang lumayo, Sam. Tingnan mo ang sarili mo. Isang hampas lupa. Hindi ka karapat-dapat sa isang alkantara. Sisirain mo lang ang kinabukasan ng apo ko. Ang mga salita ni Doña Emilia Montenegro ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang lamig sa mga mata ng stepmother niya. Ang ngisi sa labi ni Bianca na tila nagtagumpay sa pagpapaalis sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang sulat na nagmula kay Miguel. Isang sulat na nagsasaad na mahalaga sa kanya ang kanyang career at kinabukasan at handa siyang iwanan ang lahat para sa kanyang pangarap. Huwag mo na akong hanapin, Sam. Kalimutan mo na ako. Ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Napakasakit. Bumagsak ang mundo ni Sam noon. Isang araw matapos niyang matuklasan na siya ay buntis. Isang araw matapos siyang umasa na matutuklasan ni Miguel ang pag-ibig nilang matatag, ay natanggap niya ang sulat na iyon. Ang takot na idinulot ni Doña Emilia. Ang pakiusap na huwag niyang guluhin ang marangal na pamilya ni Miguel. Ang pilit na pagpapaalis sa kanya sa mansyon. Lahat ay bumuo ng isang pader sa puso ni Sam. Kaya pinili niyang lumayo, magsakripisyo, para hindi na mailagay sa panganib si Miguel at para bigyan ng tahimik na buhay ang kanyang anak. Ngunit ngayon, narito si Miguel sa harap niya at ang takot na iyon ay muling bumalik. Kinabukasan, habang naglalakad si Sam papuntang palengke, nakita niya si Miguel. Nakatayo ito sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin sa kanya. Hindi siya umalis. Sam, kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may pagpupumilit, wala tayong pag-usapan. Matigas na sagot ni Sam, pilit na dumadaan, pero hinarangan siya ni Miguel. Hindi ko kayang umalis nang hindi ko nalalaman ang totoo. Iyon ang anak ko, Sam. Alam kong siya ang anak ko. Nakita ni Sam ang determinasyon sa mga mata ni Miguel. Hindi ito ang dating Miguel na madaling sumuko sa pressure. Pero ito ba ay totoo? O isa lang itong sandaling pagkagusto na mawawala rin? Ang pagdududa ay bumalot sa kanya. Maya-maya, narinig ni Sam ang tawag ni Diego mula sa loob ng bahay. Lumabas ito, nakakita kay Miguel, at nagtago sa likod niya. Sumilip si Diego. Ang malalaking mata
ay nagtatanong, "Kuya, sino po siya?" Tanong ni Diego. Turo kay Miguel, "Diego, huwag kang bastos." Saway ni Sam, pero may panginginig sa kanyang boses. Ngumiti si Miguel, isang ngiting matagal nang hindi nakita ni Sam. Lumuhod siya sa harap ni Diego. "Ako ang kaibigan ng mami mo, bata. Ano ang pangalan mo?" "Diego po," sagot ng bata. Unti-unting lumabas mula sa likod ni Sam. May pag-aalinlangan sa kanyang kilos, ngunit ang kanyang pagkabata ay nanaig. Sinubukan ni Miguel na kausapin si Diego. Nagkwento tungkol sa mga laruan at kung paano niya nililigawan ang mami niya para payagan siyang bumalik dito. Sa bawat kwento, unti-unting nawawala ang pagkailang ni Diego. Sa huli, tila may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Nakita ni Sam ang eksena, ang paraan ng pagtawa ni Diego, ang pag-asa sa mga mata ni Miguel. Isang butil ng luha ang unti-unting gumulong sa kanyang pisngi. Ang pangarap niya noon ay nasa harap niya, ngunit ang mga pader na kanyang itinayo ay masyadong matibay. "Miguel, pakiusap, umalis ka na," pabulong na sabi ni Sam. Halos lumulubog sa kanyang sarili. "Mas mabuti kung hindi mo na kami guguluhin." "Guluhin?" sabi ni Miguel. Tumayo. Ang mga mata ay puno ng lungkot. "Hindi ko kayo ginugulo, Sam. Ginagawa ko ang dapat kong gawin. Ang maging ama." Hinarap niya si Sam. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. "Kailangan ko ng sagot, Sam. Bakit mo itinago si Diego? Bakit ka biglang nawala?" Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. "Hindi ako aalis, Sam." Naramdaman ni Sam ang init ng kanyang palad. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yumakap. Ngunit ang tinig ni Doña Emilia, ang kanyang mga banta, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Hindi mo naiintindihan, Miguel." Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Sam. Hinila ang kanyang kamay. "May mga bagay na mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Kung ano man iyan, haharapin natin, Sam. Basta sabihin mo sa akin ang totoo." Nagpatuloy ang pagpupumilit ni Miguel sa loob ng ilang araw. Dumadalaw siya, nagdadala ng mga laruan para kay Diego, at sinusubukang makipag-usap kay Sam. Si Diego naman, mas lalo pang lumalapit kay Miguel. Tinatawag pa siyang Kuya Miguel na nagbibigay ng kakaibang kagalakan at kirot sa puso ni Sam. Isang hapon, habang nagpapahinga si Sam matapos maglaba, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din. "Hello? Samantha Reyes." Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matalim at tila galing sa impyerno. "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko noon? Kailangan mong lumayo sa pamilya Alcantara. At lalong-lalo na, huwag mong gagamitin ang anak mo para makabalik sa buhay ni Miguel." Napahawak si Sam sa kanyang dibdib. Si Doña Emilia. "Kapag hindi ka lumayo, sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ni Miguel, at mas masahol pa sa nangyari noon ang mararanasan mo." Ang bata, madali kong mababawi iyan sa'yo. Parang yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Kinabahan si Sam, ang kanyang paningin ay lumabo. Napatingin siya kay Diego, na masayang naglalaro sa labas ng bahay. Hindi nalalaman ang panganib na nagbabanta. Hindi makatulog si Dr. Miguel Alcantara. Umuulit-ulit sa kanyang isip ang matalim na tingin ni Sam, ang takot sa mga mata nito nang marinig ang unknown number na tawag. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Sino ang nagbabanta kay Sam? At bakit? Kung mayroong koneksyon ito sa pamilya Montenegro, tulad ng hinala niya, kailangan niyang kumilos. Hindi na siya ang dating Miguel na pinayagang mawala ang babaeng minahal niya dahil sa takot sa pressure. Ngayon, may Diego na. May anak sila. Hindi siya papayag na mawala ulit ang pamilya niya. Kinaumagahan, maaga siyang bumalik sa Manila, ngunit hindi para magtrabaho. Ang una niyang pinuntahan ay ang ospital
kung saan nagtatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan, si Dr. Marco Santos. Nakita niya si Marco sa kanyang opisina, abala sa pagtingin ng mga charts. Pare, kailangan ko ng tulong mo. Bungad ni Miguel, ang mukha ay seryoso. Nagulat si Marco. Miguel, akala ko nasa Batangas ka pa. Anong nangyari? Mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nahanap ko na si Sam. Sabi ni Miguel, umupo sa silya sa harap ng mesa ni Marco. At may anak kami, Marco. Isang batang lalaki, 6 years old. Si Diego. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Seryoso ka? Pero paano? Kinuwento ni Miguel ang lahat. Ang pagtatagpo nila sa klinik, ang pagdududa ni Sam, ang hitsura ni Diego na kamukhang kamukha niya, at ang misteryosong tawag na natanggap ni Sam. Kailangan kong patunayan na ako ang ama niya, Marco. At kailangan kong malaman kung bakit itinago ni Sam ang anak ko. May koneksyon ba ito sa pamilya Montenegro? Tanong ni Miguel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. May narinig akong mga balita dati tungkol sa pamilyang iyan, lalo na si Doña Emilia. Hindi sila mababait. Napakunot ang noo ni Marco. Alam mo naman ang pamilya Montenegro, Miguel. Mayaman, maimpluwensya, pero may mga chismis din tungkol sa kanilang pagiging ganid. Si Doña Emilia, kilala bilang isang matigas at mapanlinlang na babae. At si Bianca, well, let's just say, she's her mother's daughter. Kailangan ko ng abogado, Marco. At kailangan ko ng kontak sa mga pulis kung sakali. Hindi ko hahayaang saktan nila si Sam at Diego. Tumingin si Marco kay Miguel. Nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata nito. Alam kong mahal mo pa rin si Sam. At ngayon, may anak ka na. Hindi ka na pwedeng sumuko. Hindi na. Sagot ni Miguel. Matigas. Hindi na ako bibitaw. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta bumalik. Nagpakita siya sa komunidad. Sinubukan niyang gawing normal ang presensya niya sa buhay ni Diego. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase ni Diego sa community school, sasalubungin niya ang bata. Dinala niya si Diego sa parke. Naglalaro sila ng basketball. Nagkwentuhan tungkol sa mga superheroes. Nakita niya ang pagliwanag ng mga mata ni Diego sa bawat sandaling magkasama sila. Ang kaligayahan ng bata ay parang gamot sa kanyang puso. Naramdaman ni Sam ang presensya ni Miguel sa paligid. Nakikita niya ito mula sa malayo, habang naglalaro si Miguel at Diego sa ilalim ng araw. Nakita niya ang pagiging malaya ni Diego kapag kasama si Miguel. Ang banta ni Doña Emilia ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Alam niyang hindi ito magtatagal bago kumilos ang pamilya Montenegro. At tama siya, isang araw, habang nag-enjoy si Miguel at Diego sa isang family-friendly restaurant sa Batangas, may dalawang babae ang pumasok. Nakasuot sila ng mamahaling damit, naglalakad na tila pag-aari nila ang lugar. Ang buhok ni Doña Emilia Montenegro ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Sa tabi niya ay si Bianca Montenegro. Nakangisi at may halong pagkainggit sa kanyang mga mata nang makita si Sam at Diego. Naramdaman ni Sam ang lamig na biglang bumalot sa silid. Hinila niya si Diego papalapit sa kanya. Well, 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 sabi ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, umaalingaw-ngaw sa buong restaurant. Tignan mo nga naman. Ang dating pulubi na si Samantha Reyes, kasama ang kanyang anak, at ang ating doktor, Alcantara. Nakikipaghalubilo sa ganitong uri ng tao. Tumayo si Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Doña Emilia, Bianca. Walang gulo rito. Walang gulo? Tumawa si Doña Emilia. Isang tawa na walang kaligayahan. Mukhang malaki ang gulo, Miguel. Ang tsismis sa Maynila ay nagkakalat na ikaw, ang sikat na doktor, ay may anak sa isang babaeng hindi mo naman pinakasalan. Ito ba ang kalidad
ng isang Alcantara? Ang anak ko si Diego. At hinding-hindi ko siya ikakahiya. Matapang na sabi ni Miguel. Kung may problema kayo sa akin kayo magreklamo. Huwag ninyong isama si Sam at ang anak ko. Lumapit si Bianca kay Miguel. Ang kanyang braso ay kinalabit ang braso ni Miguel. Miguel, darling, ano ba ang ginagawa mo sa lugar na ito? Tohango. Sinubukan niyang hipuin ang mukha ni Miguel, ngunit umiwas ito. Bianca, huwag kang magpanggap. Alam nating dalawa na walang namagitan sa atin kailanman. Matigas na sabi ni Miguel. At ang kinabukasan ko ay kasama si Sam at si Diego. Oh, talaga? Umirap si Bianca. Kung ganoon, bakit ayaw mong kumpirmahin ang pagiging ama mo sa bata? O baka naman, hindi mo talaga anak iyan, Miguel? Baka ginagamit ka lang ni Sam para makabalik sa alta sosyedad. Alam na natin ang klase niya. Because, kumuyom ang kamao ni Miguel. Mag-iingat kayo sa mga salita ninyo, Bianca. Sam, Diego, ayusin niyo na ang pagkain niyo. Aalis na tayo rito. Ngunit hindi siya hinayaan ni Doña Emilia. Hindi ka aalis, Samantha Reyes. Kayo ni Miguel, sumama kayo sa akin sa abogado ko. Kailangan nating ayusin ang bagay na ito. Hindi pwedeng sirain ng bata mong iyan ang pangalan ng pamilya Alcantara. At lalong-lalo na, hindi ka pwedeng bumalik sa buhay ni Miguel. Wala kayong karapatan, Doña Emilia? Sigaw ni Sam, lumabas sa kanyang pinagtataguan. Buhay ko ito at anak ko si Diego. Hindi ninyo kami pipigilan. Oh, may boses ka na ngayon, ha? Tumawa si Doña Emilia. Huwag kang magpanggap na matapang, Samantha. Alam kong may tinatago ka. At lalabas din ang lahat ng katotohanan. Sige, sabi ni Miguel, kumuha ng isang malalim na hininga. Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, haharapin natin. Handa akong magpasailalim sa DNA test. Handa akong patunayan na ako ang ama ni Diego. At pagkatapos niyan, wala na kayong karapatang manghimasok sa buhay namin. Nagulat si Sam sa sinabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, halo-halo ang takot at pag-asa. Handa si Miguel na ipaglaban sila. Ngunit ang DNA test, ito ang pinakahuling hadlang. Bakit ngayon lang, Miguel? Tanong ni Sam, ang boses ay nanginginig. Bakit ngayon mo lang ito naisip? Dahil ngayon ko lang alam ang totoo, Sam. At ngayon ipaglalaban ko ang anak ko. Sagot ni Miguel. Nagkatinginan sila ni Sam. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sam. Ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pag-asa. Sige, sabi ni Sam. Sa wakas ay sumang-ayon. Pero may kondisyon ako. Ano man ang mangyari, mananatili akong kasama ni Diego. Hindi ninyo siya mailalayo sa akin. Siyempre, sagot ni Miguel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko hahayaan iyan. Sa akin siya mananatili. Sa akin! Tumingin si Doña Emilia at Bianca kay Miguel at Sam. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi nila inasahan ang ganoong klase ng determinasyon mula kay Miguel. Lumipas ang ilang araw. Ang tensyon ay lumutang sa ere. Si Miguel at Diego ay nagpunta sa isang accredited laboratory sa Maynila para sa DNA test. Hinihintay na lamang ang resulta. Si Sam ay hindi mapakali. Bawat segundo ay tila isang oras. Nagdarasal siya na sana ay maging maayos ang lahat. Dumating ang araw na hinihintay nila. Isang araw na magbabago sa kanilang mga buhay. Nasa opisina si Miguel. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa envelope sa kanyang mesa. Nakasulat dito ang DNA test result. Sa kabila ng kanyang profesionalismo, ramdam niya ang kaba. Isang kaba na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamahirap na operasyon.
Nagring ang telepono. Si Sam. Nandito na ba? Tanong ni Sam. Ang boses ay nanginginig. Oo, Sam. Hawak ko na. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay bahagyaring nanginginig. Pupunta ako diyan. Magkasama nating buksan. Ilang minuto ang lumipas. Nasa harap niya si Sam. Ang mga mata nito ay mugto. Halatang hindi nakatulog. Huminga ng malalim si Miguel. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Halos naririnig na niya ang tibok nito. Sa loob ay naroon ang papel na magpapatunay sa kanyang mga hinala, magpapalit sa kanyang mundo. Tumingin siya kay Sam. Ang mga mata ni Sam ay puno ng takot, ngunit may kislap din ng pag-asa na hindi maipaliwanag. Tara, Sam, sabi ni Miguel. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hinawakan niya ang sulat. Alamin na natin ang totoo. Nang unti-unting buksan ni Miguel ang sobre, tila huminto ang mundo ni Sam. Ang bawat pagaspas ng papel ay parang tunog ng tambol sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa mga kamay ni Miguel, sa papel na nagtatago ng katotohanan na gugulo sa tahimik niyang buhay o magbibigay ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya. Ito ang sandali. Binuklat ni Miguel ang papel. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga nakasulat na salita. Walang anumang ingay. Walang anumang reaksyon mula kay Miguel sa unang mga segundo. Ngunit unti-unti, nakita ni Sam ang pagluluwag ng tensyon sa balikat nito. Ang labi nito ay unti-unting bumaluktot. Bumubuo ng isang tipid ng ngiti. At sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Sam. Pabulong na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Positibo. Siya ang anak ko. Si Diego. Anak ko siya. Naramdaman ni Sam ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Luha ng halo-halong ginhawa, takot, at pag-asa. Lumabas ang totoo. Hindi na niya kayang itago pa. Si Diego ay may ama na, at ito ay si Miguel. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Kinabukasan, parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Sam. Ang balita tungkol sa DNA test result ay kumalat ng napakabilis. At kasabay nito, ang isang alon ng paninira mula sa pamilya Montenegro. Nakasubsob si Sam sa kanyang unan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa iyak. Nakakalat sa kanyang kama ang mga print-out ng mga online article at social media posts. Samantha Reyes. Ang ginagamit ang anak para sa pera ng Alcantara, mababa ang pinagmulan, mataas ang ambisyon. Gold digger. Nga ba si Samantha Reyes, ang pamilya Alcantara? Niligaw ng isang babaeng walang pinag-aralan? Ang mga salita ay parang matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang mga litrato niya, kahit ang mga masiselang kuha sa kanya noong bata pa siya na inilabas ng kung sino, ay nakalantad sa publiko. Ang kanyang kasimplehan, ang kanyang mahirap na pinagmulan ay ginawang kasalanan. Ramdam niya ang matinding kahihiyan, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Diego. Paano kung makita ito ng kanyang anak? Paano niya ito ipapaliwanag? Sam, anak, sabi ni Ate Linda, ang matalik na kapitbahay ni Sam habang hinahaplos ang kanyang likod. Huwag mong dibdibin iyan. Alam nating lahat kung sino ka. At ang mga sinasabi nila, puro kasinungalingan. I know my. Pero Ate Linda, paano si Diego? Umiiyak na tanong ni Sam. Ayokong lumaki siyang iniisip na ginagamit ko siya. Ayokong maranasan niya ang pangungutya na naranasan ko. Hindi mangyayari iyan, mariing sabi ni Ate Linda, dahil ipaglalaban mo siya. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ang simula ng legal na digmaan na babago sa lahat. Naramdaman ni Sam ang lamig ng aircon sa loob ng korte, ngunit mas malamig ang pakiramdam niya sa kanyang kalooban.
Nakita niya ang abogadong kinuha ni Doña Emilia, isang matanda, mayabang, at kilalang kilala sa kanyang katalinuhan sa courtroom. Nakaupo si Doña Emilia sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak, katabi si Bianca na nakangisi. Sa tabi ni Sam, nakaupo si Miguel. Nagsimula ang pagtatanong. Inumpisahan ng abogado ni Doña Emilia ang pag-atake kay Sam. Pinipilit na sirain ang kanyang karakter. Miss Reyes, totoo bang ikaw ay lumaki sa isang mahirap na pamumuhay, halos walang pinag-aralan, at nagtatrabaho lamang bilang isang simpleng art assistant bago mo nakilala si Dr. Alcantara? Totoo po, matigas na sagot ni Sam. Pilit na pinipigilan ang luha. At totoo bang matapos mong malaman na ikaw ay buntis, bigla kang nawala ng walang paalam, na tila nagtatago ka mula sa responsibilidad, o mas masahol pa, mula sa isang eskandalo na ayaw mong malaman ng publiko? Hindi po yan totoo, sigaw ni Sam. Ngunit pinatigil siya ni Miguel sa isang sulyap. Objection, Your Honor. Irrelevant at misleading ang tanong. Ang issue rito ay ang pagiging ama ni Dr. Alcantara, hindi ang personal na buhay ng aking kliyente, mariing sabi ng abogado ni Miguel. Ngunit nagpatuloy ang pag-atake ng kabilang panig. Ipinakita nila ang mga ebidensya, mga litrato na nagpapakita kay Sam na may iba't ibang lalaki, na kaibigan lang pala niya, mga pekeng dokumento na nagsasabing siya ay may utang, at mga testimonya mula sa mga pekeng saksi na nagsasabing siya ay isang gold digger. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding panginginig. Your Honor, ang mga ebidensyang ito ay pawang kasinungalingan at paninira. Matapang na tumayo si Miguel. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ginagawa lang ito ng kabilang panig para sirain ang pangalan ni Miss Reyes at ipagkait sa akin ang karapatan kong maging ama kay Diego. Nagulat ang lahat sa pagiging matapang ni Miguel. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, naramdaman ni Miguel ang lamig mula sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang mga magulang, na nandoon sa korte upang suportahan siya, ay hindi na siya kinausap pagkatapos. Ang kanyang ina ay nagpadala sa kanya ng isang mensahe. Miguel, anong klaseng gulo ito? Hindi ka namin pinalaki para sa ganito. Layo-layo ka muna sa amin hanggat hindi mo inaayos ang buhay mo. Ramdam ni Miguel ang sakit. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Mas mahalaga sa kanya ngayon si Sam at Diego. Kinabukasan, habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, nagdesisyon si Sam na dalhin muna si Diego sa bahay ni Ate Linda. Mas tahimik doon at malayo sa mga reporters na parang linta na nakadikit sa kanilang bahay. Naramdaman niya ang matinding pagod sa lahat ng nangyayari. Isang gabi, habang nag-iisa si Sam sa bahay ni Ate Linda, pumasok si Miguel. Tahimik siyang umupo sa tabi nito habang nakatingin siya sa kawalan. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Sam, pabulong na sabi ni Miguel. Hinawakan ang kamay niya. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Hindi mo kasalanan, Miguel, sabi ni Sam. Ang kanyang boses ay basag. Wala ka namang alam. Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo noon pa lang. Hindi mo kasalanan, mariing sabi ni Miguel. Kung ano man ang nangyari noon, sigurado akong may rason ka. At ngayon, ipaglalaban kita. Ipaglalaban natin si Diego. Hindi ko kayo pababayaan, Sam. Hindi na ulit, Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ni Sam. Tumingin siya sa mga mata nito, puno ng pagmamahal at determinasyon. Dati, naging duwag ako. Pinayagan kitang mawala. Pero ngayon, Sam, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi na tayo maghihiwalay. Magkasama nating haharapin ito. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng tahimik na bahay ni Ate Linda, naramdaman ni Sam ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman
at kapayapaan. Ang presensya ni Miguel, ang kanyang mga salita, ay parang gamot sa kanyang sugatang puso. Nagsimula siyang maniwala. Maniniwala siya kay Miguel. Maniniwala siya na sa pagkakataong ito, hindi na niya ito bibitawan. Salamat Miguel, pabulong na sabi ni Sam. Tumulo ang luha, ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Salamat. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit. Nararamdaman ang init at lakas ng kanyang pagmamahal. Sa mga bisig ni Miguel, sa wakas ay naramdaman niya na may kakampi siya. May kasama siya sa laban na ito. Ilang araw ang lumipas. Patuloy si Miguel sa pag-aasikaso ng mga legal na papeles at paghahanap ng mga ebidensya para patunayan ang pagkakasala ni Doña Emilia. Isang umaga, habang lumalabas si Miguel mula sa kanyang laboratorio sa ospital matapos ang isang meeting, may isang figura ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Bianca Montenegro. Nakasuot siya ng isang fitted dress, ngunit may bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Ang kanyang labi ay nakangisi. Isang ngisi na puno ng misteryo at tagumpay. Miguel, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay parang musika, ngunit may halong lason. Kailangan nating mag-usap. Nagdadalang tao ako. Anak mo ito. Naramdaman ni Dr. Miguel Alcantara na parang biglang bumagsak ang buong mundo niya nang marinig ang sinabi ni Bianca Montenegro. Ang bahagyang umbok sa tiyan nito, ang nakakalokong ngiti sa labi, at ang mga salitang, nagdadalang tao ako. Anak mo ito, ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ano? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila nawala. Nginisihan siya ni Bianca. Tama ang narinig mo, Miguel. Nagkaroon tayo ng gabing iyon matagal na. Hindi mo ba naaalala? Well, narito ang bunga. Hindi! Imposible! Hindi niya matandaan ang anumang ganitong klaseng gabi. Ang buong isip niya ay kay Sam. Ang tanging malalim na koneksyon na mayroon siya ay sa babaeng iyon. Ngunit ang umbok sa tiyan ni Bianca ay kitang-kita. At ang matindi niyang kaba ay unti-unting lumalamon sa kanya. Nagsisinungaling ka, mariing sabi ni Miguel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ko iyan anak. Alam kong hindi. Ngumisi si Bianca. Mas malawak. Maganda iyan, Miguel. Iyan ang gusto kong marinig. Pero ang katotohanan, ibang-iba. Gusto mo bang malaman ang totoo? Magpa-DNA test tayo. At makikita mo, hindi ako nagsisinungaling. Ang kanyang isip ay nagulo. Hindi niya matandaan ang gabing iyon. Ngunit paano kung hindi? Hinding-hindi. Sige, matapang na sabi ni Miguel. Kung iyan ang gusto mo, Bianca. Sige, magpa-DNA test tayo. Ngayon na. At kapag napatunayang hindi ko anak iyan, mananagot ka sa lahat ng ito. Ngunit hindi na siya sinagot ni Bianca. Hindi na kailangan ng DNA test, Miguel. Ang katotohanan ay lalabas din at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat. At tama nga si Bianca. Kinaumagahan, ginulat ni Doña Emilia Montenegro ang buong bansa. Isang press conference ang biglaang idinaos, na dinaluhan ng mga sikat na media personalities at reporter. Nakaupo si Doña Emilia sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at pag-aalala. Sa tabi niya ay si Bianca. Nakangiti at may pagkahiya sa kanyang mga mata, habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Nandito po kami ngayon upang ibahagi ang isang personal na bagay na nakakaapekto hindi lamang sa aming pamilya, kundi maging sa respetadong pamilya Alcantara. Panimula ni Doña Emilia, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tagoong galit. Ang aking anak na si Bianca ay nagdadalang tao, at ang ama ng batang ito ay walang iba kundi si Dr. Miguel Alcantara. Parang bomba ang sumabog sa loob ng bahay ni Sam nang marinig niya ang balita. Nakasubsob siya sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat.
Si Bianca? Buntis? At anak ni Miguel? Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi pwedeng mangyari ito! Kahapon lang ay pinaniwalaan na niya si Miguel. Kahapon lang ay naramdaman niya ang kapayapaan sa piling nito. Ngayon, isang panibagong bagyo ang bumabayo sa kanya. Nagsisinungaling sila, pabulong na sabi ni Sam. Pilit na kumakapit sa pag-asa. Hindi gagawin ni Miguel iyan. Ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay biglang nagbalik. Ang pagdududa, ang mga pekeng sulat, ang pagtalikod ni Miguel noon. Paano kung totoo? Paano kung nagkamali na naman siya sa pagtitiwala? Niyakap ni Sam si Diego ng mahigpit na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang anak ang takot na nararamdaman niya. Ayaw niyang maramdaman ni Diego ang sakit. Samantala, sa isang high-end restaurant sa Manila, nakaupo si Miguel kasama si Marco. Nagpapakita ang press conference ni Doña Emilia sa malaking screen sa loob ng restaurant. Galit na galit si Miguel. Puro kasinungalingan, sigaw ni Miguel. Handa nang tumayo at lumabas. Hindi ko anak iyan. Marco, kailangan kong lumabas at harapin sila. Wag, Miguel. Pigil ni Marco. Iyan ang gusto nila. Gusto nilang mawalan ka ng kontrol. Hindi mo kailangang patulan ang bawat akusasyon. Kailangan nating kumilos ng matalino. Pero Marco, paano si Sam? Paano si Diego? Ano ang iisipin nila? Now, ang mahalaga ay ang katotohanan, Miguel. Hindi ang sinasabi ng madla. Kailangan nating patunayan na nagsisinungaling si Bianca. Jara, subalit ang sitwasyon ay lumala pa nang tangkain ni Miguel na tawagan si Sam. Hindi ito sumasagot. Nag-text siya, nagpaliwanag, ngunit walang tugon. Alam niyang nasasaktan si Sam. At alam din niya na ang dating Sam, ang Sam na nakaranas na ng matinding pananakit sa kamay ng mga Montenegro, ay muling nagdududa. Pumunta si Miguel sa Batangas, kaagad niyang pinuntahan ang bahay ni Sam. Ngunit si Sam ay hindi siya pinapasok. Sinilip niya lang si Miguel sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Sam, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Miguel, halos lumuhod sa labas ng pintuan. Walang nangyari sa amin ni Bianca. Wala. Hindi ko siya anak. Paano mo iyan mapapatunayan, Miguel? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay basag. Ang buong bansa naniniwala sa kanila at ang nakaraan nagpapaalala sa akin ng maraming bagay. Ipaglalaban ko kayo, Sam. Ipaglalaban ko ang katotohanan, sigaw ni Miguel desperado. Kaya pakiusap, huwag mo akong paalisin. Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Ngunit tahimik na sinara ni Sam ang bintana. Iniwan si Miguel sa labas. Basang-basa ng ulan. Naramdaman ni Miguel ang kirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa ito kaysa sa pisikal na sakit. Ang kawalan ng tiwala ni Sam na sanhi ng kasinungalingan ng iba ay nagpabalik sa kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang pagkawala ni Sam noon. Kinabukasan, habang pilit na pinagpapatuloy ang kanyang trabaho sa ospital, abala si Miguel sa pag-iisip ng paraan para malutas ang problema niya kay Bianca. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Marco. Marco, may alam ka bang paraan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Bianca? Kahit ano, kailangan kong patunayan na nagsisinungaling siya, sabi ni Miguel. May kakilala ako na makakatulong. Isang private investigator, sagot ni Marco. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam nating kayang-kaya ni Doña Emilia na takpan ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, sinimulan na ng private investigator ang pagkalap ng impormasyon. Habang hinihintay ang mga resulta, pilit na pinag-aaralan ni Miguel ang bawat galaw ni Bianca,
ang bawat salita ni Doña Emilia. Hindi niya hahayaang sirain nila ang kanyang buhay, lalo na ang buhay ni na Sam at Diego. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel sa pasilyo ng ospital, nakita niya si Bianca. Nagmamadali ito, may kausap sa cellphone. Hindi sinasadya, narinig niya ang ilang salita. Oo, kailangan kong panatilihin ang palabas na ito, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay medyo naiiba, mahirap, pero kailangan para sa plano. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Miguel ang totoo, lalo na ang tungkol sa kanya. Napahinto si Miguel. Ang puso niya ay kumalabog. Sino ang siya na tinutukoy ni Bianca? At anong plano ito? Ang kaba ay unti-unting lumalim sa kanyang dibdib. Isang malaking misteryo ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Napasandal si Sam sa pintuan matapos umalis si Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ni Bianca, ang balita sa telebisyon, ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Ang huling beses na nakita niya si Miguel, basang-basa ito ng ulan, nagmamakaawa na maniwala siya. Nais niyang maniwala. Gustong-gusto niyang yakapin ito at sabihing, "Oo, naniniwala ako sa iyo, Miguel." Ngunit ang takot, ang matinding sakit ng nakaraan, ay bumalik at gumapos sa kanya. Mananagot ka, Samantha Reyes. Sisiguraduhin kong hindi ka na makikita ni Miguel. Ang boses ni Doña Emilia sa telepono ay parang lason na bumubulong sa kanyang tainga. Paano kung totoo ang sinasabi ni Bianca? Paano kung totoo ang mga akusasyon ng mga Montenegro? Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan si Diego. Kinaumagahan, habang naglalakad si Sam patungong palengke, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam, parang may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ang likuran niya, ngunit wala siyang nakita. Pinabayaan niya lang. Iniisip na guni-guni lang niya iyon. Ngunit pagdating niya sa palengke, may isang lalaki ang bumangga sa kanya at sa isang sulyap, narinig niya ang bulong, "Mag-ingat ka, Samantha. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, lalo na ang tungkol sa mga Montenegro." Naramdaman ni Sam ang kilabot. Sino iyon? At anong ibig sabihin ng kanyang sinabi? Ang pakiramdam na may nagbabanta sa kanya at kay Diego ay lalong lumalim. Nang gabing iyon, matapos matulog si Diego, pumunta si Sam sa bahay ni Ate Linda. Nakaupo si Ate Linda sa tumba-tumba, nagbuborda. "Ate Linda," bungad ni Sam, ang kanyang boses ay nanginginig. "Natatakot po ako. May mga sumusunod sa akin. At iyong sinasabi ni Bianca, posible ba iyon?" Nilapag ni Ate Linda ang kanyang borda. "Sam, anak, nakita mo na ang mga Montenegro. Ganoon ang mga taong iyan. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Kung anuman ang ginagawa ni Bianca, para iyon sa sarili niya at sa ina niya. Pero bakit? Bakit niya kailangan gawin iyon? At bakit niya guguluhin ang buhay namin ni Miguel?" Napabuntong hininga si Ate Linda kasi inggit, Sam. Dati pa man, hindi na niya gusto na malapit ka kay Don Alejandro, ang totoong ama mo. Feeling niya, inagaw mo ang lahat sa kanya. At ngayon, si Miguel, isang Alcantara. Lahat ng gusto ni Bianca, kinukuha niya. Mas malala pa, may pagka-gambler iyang si Doña Emilia. Madalas na may utang sa kung sino-sino. Kayang-kaya niyang utusan si Bianca para sa pera at posisyon. Biglang may pumasok sa isip ni Sam. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Isang eksenang minsan niyang nasilayan sa lumang mansyon ng Montenegro. Bumalik sa nakaraan. Isang gabi, patulog na si Sam, pero narinig niya ang boses ni Doña Emilia. Nakasilip siya sa pinto. Nakita niya ang kanyang stepmother na may kausap na lalaki sa sala. May hawak na sobre si Doña Emilia.
at may mga litrato. Siguraduhin mong hindi ito lalabas sa pahayagan. Kung kailangan mong suhulan ang sinuman, gawin mo. Basta hindi masisira ang pangalan ko. Hindi pwedeng malaman ng sinuman ang tungkol sa pamilyang iyon, lalo na kay Alejandro. Ibinigay ni Doña Emilia ang isang malaking halaga ng pera sa lalaki. Ang mga mata ni Sam ay napako sa isang blurry na litrato na nasa sobre, tila isang litrato ng isang pamilya. Ngunit hindi niya nakita ng malinaw. Hindi niya maintindihan noon, ngunit ang kaba ay nadama niya. Bumalik sa kasalukuyan. Ang alaala ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Sam. Posible na may kinalaman si Doña Emilia sa lahat ng ito, hindi lang sa pagitan nila ni Miguel, kundi pati na rin sa kasalukuyang sitwasyon ni Bianca. Ate Linda, sa tingin niyo po ba, may mas malaking sikreto pa ang mga Montenegro? Tanong ni Sam. Sigurado ako, sagot ni Ate Linda. Maraming pera ang mga Montenegro, pero marami ring silang tinatago. Ang buong buhay nila, parang isang malaking palabas. May mga pwedeng kumilos para sa kanila kapalit ng pera. May mga utang sa kanila ang marami. Napagdesisyonan ni Sam na kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay lang na may mangyari sa kanila ni Diego. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung totoo ngang may anak si Bianca kay Miguel, kailangan niyang tanggapin. Pero kung nagsisinungaling ito, kailangan niyang ipaglaban ang totoo para kay Miguel at kay Diego. Kinaumagahan, sinimulan ni Sam ang kanyang sariling investigasyon. Hindi siya nagpunta sa mga pulis o sa mga abogado. Alam niyang kaya silang pigilin ng mga Montenegro. Sa halip, ginamit niya ang kanyang connection sa art community. May mga kilala siyang tao na madalas makasalamuha sa mga high society events kung saan madalas present ang mga Montenegro. Sinubukan niyang mag-stalk sa social media accounts ni Bianca. Nagbabasa ng mga comment, naghahanap ng mga clues. May nakita siyang isang post ni Bianca na nasa isang clinic, pero iba ang logo ng clinic. Hindi ito ang regular na clinic na pinupuntahan ng mga Montenegro. Hindi rin niya sigurado kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Bianca roon. Isang araw, habang nasa Maynila si Sam upang bumili ng art supplies, napadaan siya sa isang cafe. Nakita niya si Bianca na nakaupo sa loob, may kausap sa cellphone, nagtago si Sam sa gilid at sinubukang makinig. Oo, kailangan kong panatilihin ang palabas na ito, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay may halong pagod. Nahihirapan ako, pero kailangan para sa plano ni Mama. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ni Miguel ang totoo, lalo na ang tungkol sa kanya. Hindi pwedeng malaman ang tungkol sa tunay na ama. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Sam. Tunay na ama? Hindi si Miguel? Napakapit siya sa pader. Ang puso niya ay kumalabog. Nagsisinungaling si Bianca. Nagsisinungaling sila. Biglang may pumasok sa cafe. Si Miguel. Napatingin si Sam kay Miguel at nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat si Miguel na makita si Sam doon. At ganoon din si Sam. Pareho silang may hawak na envelopes at folders. Halatang nag-iimbestiga. Lumapit si Miguel kay Sam. Sam, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang tanungin ko, Miguel. Bakit may dala kang mga papeles? Tanong ni Sam, ang kanyang boses ay matalim. Napatingin si Miguel sa loob ng cafe. Nakita si Bianca. At pagkatapos ay tumingin ulit kay Sam. May ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti ng pag-unawa. Pareho tayo. Nagsisimula akong maghinala sa mga Montenegro. At si Bianca. Ikinuwento ni Miguel ang narinig niya mula kay Bianca. Ang kanyang paghinala na mayroong ibang lalaki at may plano sila. Ikinuwento naman ni Sam ang narinig niya at ang pagkakakita niya sa lihim na klinik. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng pagdududa. Alam nilang pareho na ang kalaban nila ay mas malaki kaysa sa akala nila. Kailangan nating magtulungan, Sam.
sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi natin ito kayang mag-isa. Para kay Diego. Tumango si Sam, nakatingin sa mga mata ni Miguel. Kinaumagahan, habang abala si Miguel at Sam sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, may dumating na text message sa cellphone ni Miguel. Isang anonymous number. Ang message ay walang salita, kundi isang litrato. Isang malabo, may pagkakalat na litrato ni Bianca na may kasamang isang lalaki. Hindi iyon si Miguel. Ang lalaki ay nakangiti. Hawak ang balikat ni Bianca at mukhang napakasaya nilang dalawa. Ang litrato ay mayroong nakasulat sa ibaba. Maliit at halos hindi mabasa. Klinika Esmeralda, lihim na bahay ng katotohanan. Nakatitig si Miguel at Sam sa litratong ipinadala ng anonymous number. Ang puso ni Sam ay kumalabog ng malakas. Ang lalaki sa litrato ay hindi si Miguel at ang nakasulat sa ilalim, Klinika Esmeralda, lihim na bahay ng katotohanan. Ito ang klinik na nakita ko sa post ni Bianca, sabi ni Sam. Halos sumigaw. Nagsisinungaling nga siya, Miguel. That's starring. Kailangan nating puntahan iyan, Sam. Ngayon na. Matigas na sabi ni Miguel. Ito na ang pagkakataon natin para ilabas ang totoo. Kaagad silang umalis. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at pag-asa. Nag-drive si Miguel ng mabilis patungo sa Klinika Esmeralda, na ayon sa kanilang pananaliksik ay isang maliit at pribadong klinika sa isang liblib na bahagi ng Metro Manila na hindi gaanong kilala ng publiko. Pagdating nila, nakita nila ang isang lumang building, tila hindi gaanong aktibo. Lumakad sila papasok at bumungad sa kanila ang isang tahimik na hallway. Walang pasyente, walang naghihintay. May isang nurse na nakaupo sa desk, tila nagbabasa ng libro. Magandang umaga po, bati ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. May appointment po ba si Miss Bianca Montenegro rito? Tumingin sa kanila ang nurse. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sino kayo? Walang Bianca Montenegro dito. X. Napatingin si Miguel kay Sam. Alam niyang nagsisinungaling ang nurse. Nakuha po namin ang impormasyon na madalas po siyang magpunta rito. Sabi ni Sam. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagpupumilit at kailangan po namin ng records niya. Wala kayong makukuhang records dito. Matigas na sabi ng nurse tumayo. Umalis na kayo kung ayaw niyong ipatawag ko ang security. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nalalaman ang totoo. Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Alam naming may kinalaman si Bianca sa klinik na ito. Sino ang kausap niya sa litratong ito? Inabot ni Miguel ang cellphone na may litrato. Nagulat ang nurse nang makita ang litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Saan ninyo nakuha iyan? Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan, sabi ni Sam. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Alam kong hindi ninyo kasalanan, pero may alam kayo. Biglang bumukas ang isang pinto sa likuran ng nurse. Lumabas ang isang matandang babae. May edad na ngunit matalas pa rin ang mga mata. Si Aling Nena, ang janitress ng klinik na matagal na rin doon. Nakita niya ang litrato sa cellphone ni Miguel. Bitawan mo sila, Martha, sabi ni Aling Nena sa nurse. Alam kong nagsisinungaling ka. Nagulat ang nurse. Aling Nena, ano ba ang sinasabi ninyo? Kailangan ang lumabas ang totoo, sabi ni Aling Nena. Lumapit kina Miguel at Sam. Matagal ko na ring gustong sabihin ang mga nalalaman ko. Alam kong hindi tama ang ginagawa ni Bianca Montenegro. Hindi talaga buntis iyan. Nagpapanggap lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Sam at Miguel. Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat. Kung paano siya sinuhulan ni Doña Emilia Montenegro para magpanggap na nurse sa klinik at kung paano niya tinulungan si Bianca na magpanggap na buntis. Ang lahat ng test results na nagpapatunay na buntis si Bianca ay peke.
Ang lalaki sa litrato ay ang tunay na boyfriend ni Bianca. Isang lalaking nagngangalang Carlo na kasangkot sa isang underground gambling operation ni Doña Emilia. Ang plano po ni Doña Emilia ay sirain ang pangalan ni Dr. Alcantara at ipagkasundo siya kay Bianca. Sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay nanginginig. Kasi po, kinailangan niya ng malaking pera. May malaking utang po siya sa isang sindikato. At ang tanging paraan para mabayaran niya iyon ay ang pagkakaroon ng koneksyon sa isang mayamang pamilya tulad ng mga Alcantara. At si Bianca po, sumusunod lang sa utos ng kanyang ina dahil umaasa siyang mas magiging mayaman siya at makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Naramdaman ni Miguel ang matinding galit. Hindi lang siya ginamit, kundi pati si Sam at Diego ay naging bahagi ng masamang plano ng mga Montenegro. Salamat po, Aling Nena, sabi ni Miguel. Hawak ang kamay ng matanda. Kailangan namin ang testimonya ninyo. Handan po ba kayong tumestigo sa korte? Opo, sir. Handa na po ako. Gusto ko nang lumabas ang totoo, sagot ni Aling Nena. Kaagad na tinawagan ni Miguel ang kanyang abogado at si Marco. Hindi nagtagal, dumating sila sa Klinika Esmeralda. Sinalaysay ni Aling Nena ang lahat sa abogado ni Miguel at kumuha rin sila ng kopya ng mga peking records. Kinabukasan, sa ikalawang pagdinig ng kaso, nagkaroon ng malaking gulat ang lahat. Nandoon si Doña Emilia at Bianca, nakangisi pa rin at kampante. Ngunit nang dumating si Miguel at Sam, kasama si Aling Nena, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Your Honor, panimula ng abogado ni Miguel, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapabago sa buong kasong ito. Tumayo si Aling Nena sa gitna ng courtroom. Sa kanyang testimonya, detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa planong pagpapanggap na buntis ni Bianca, ang kanyang koneksyon kay Carlo, at ang tunay na motibo ni Doña Emilia, ang malaking utang at ang pagkontrol sa pamilya Alcantara. Nang ilabas ang mga peking medical records at ang litrato ni Bianca kasama si Carlo, nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang press conference ni Doña Emilia, ang lahat ng paninira kay Sam, ay pawang kasinungalingan. Hindi! Nagsisinungaling iyan! Sigaw ni Bianca. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla at puno ng galit. Hindi totoo iyan! Nagsisinungaling kayong lahat! Hindi nagsisinungaling, Bianca, sabi ni Miguel, matapang na nakatingin sa kanya. Lahat ng katotohanan ay lumabas na. Tapos na ang palabas mo. Nagsimulang umiyak si Bianca. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Si Doña Emilia naman, ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa pagkatalo. Ang kanyang all is lost moment, Your Honor. Hinihiling po namin na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga Montenegro para sa pandaraya, paninira ng puri, at iba pang posibleng kaso. Sabi ng abogado ni Miguel, ang hukom ay umiling, dismayado. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya, pinagbibigyan ng korte ang kahilingan ng panig ni Dr. Alcantara. Sususpindihin ang lahat ng kaso laban kay Ms. Reyes at sisimulan ang mas malalim na investigasyon laban kina Doña Emilia at Bianca Montenegro. Ang DNA test result na nagpapatunay na si Dr. Alcantara ang ama ni Diego Reyes ay mananatiling valid. Naramdaman ni Sam ang ginhawa na matagal na niyang hinahanap. Sa wakas, ang totoo ay lumabas na. Habang palabas sila ng courtroom, narinig nila ang bulungan ng mga tao. Ang dating pagtingin ng mga tao sa kanya, na puno ng paghamak, ay napalitan ng pagkaawa at pag-unawa. Ang mga reporter ay nagsusumamo para sa kanilang statement. Nilingon ni Miguel si Sam, ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng kaligayahan.
Tapos na, Sam. Tapos na ang lahat. Ngunit habang naglalakad si Doña Emilia palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Miguel. Huminto siya at lumingon kay Miguel. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Akala mo tapos na, Miguel? Sabi ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng banta. Hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan. Ang pinakamalaking lihim ay nasa iyo mismo. Isang lihim na sisira sa iyo at sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel at Sam. Isang lihim pa? Ano pa ba ang itinatago ng matandang babaeng ito? Ang kanilang tagumpay ay tila nabalutan ng panibagong misteryo. Nabalutan ng lamig ang buong courtroom nang bigkasin ni Doña Emilia Montenegro ang mga huling salita. Akala mo tapos na, Miguel? Hindi mo pa alam ang lahat ng katotohanan. Ang pinakamalaking lihim ay nasa iyo mismo. Nagulat si Sam. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ano pa ba? Akala niya'y tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit ang boses ni Doña Emilia ay parang laso na unti-unting lumalaganap, nagbibigay ng bagong takot. Hinigpitan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita ni Sam ang pag-aalala sa mga mata ni Miguel. Ano ba ang lihim na iyon? Sino ang tinutukoy ni Doña Emilia? Ang tanong na iyon ay umalingamngaw sa kanyang isip. Pagkatapos ng pagdinig, kaagad silang bumalik sa Klinika Esmeralda upang kausapin si Aling Nena. Umupo si Sam at Miguel sa harap ng matandang janitress. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pagkabahala. Aling Nena, panimula ni Miguel, may sinabi si Doña Emilia na ang pinakamalaking lihim ay nasa akin. May alam po ba kayo tungkol doon? Napakunot ang noo ni Aling Nena. Ang pinakamalaking lihim, sir? Naku, marami po talagang tinatago ang mga Montenegro. Pero may isa pong bagay na matagal ko na ring gustong sabihin. Ang totoo po sa nangyari sa inyo noon, Ma'am Sam, at kay Sir Miguel. Nagkatinginan si Sam at Miguel. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ako po kasi. Simula ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamakaawa, ay matagal nang naging house helper sa mansyon ng mga Montenegro. Malapit po ako sa inyo, Ma'am Sam, at sa daddy niyo po. Nakita ko po lahat ng ginawa ni Doña Emilia. Bumalik sa nakaraan. Ang mansyon ng mga Montenegro. Puno ng luho, ngunit walang init. Si Sam, 18 taong gulang pa lang, ay abala sa pagpipinta sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig para kay Miguel. Hindi niya akalain na ang mundong iyon ay magigiba sa isang iglap, isang hapon, habang abala si Sam sa paglilinis ng kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang stepmother, si Doña Emilia, na bumalik sa mansyon. Nakangisi ito at may kausap sa telepono. Oo, siguraduhin mong matatanggap niya ang sulat na iyan bukas. Dapat paniwalaan niyang nanggaling iyon kay Miguel. At ang impormasyon tungkol sa kanyang pagbubuntis, dapat manatiling sikreto. Kailangan niyang umalis. Kailangan siyang mawala. Hindi naintindihan ni Sam noon. Ngunit kinabukasan, isang lalaking hindi niya kilala ang dumating sa mansyon, may hawak na sobre. Para raw po ito kay Samantha Reyes. Mula po kay Dr. Miguel Alcantara, sabi nga lalaki, na tila nagmamadali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang sulat. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Sam, tawarin mo ako. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Mahalaga sa akin ang pamilya ko, ang aking career. Ang buhay ko ay nakaplano na. Hindi ka kasama sa mga planong iyon. Kalimutan mo na ako. Ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Bumagsak ang sulat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa luha. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang Miguel na minahal niya,
Ang Miguel na nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig ay tinalikuran siya. Naramdaman niya ang matinding sakit, isang sakit na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. At sa gitna ng lahat ng yon, ang sikreto na kanyang dinadala, ang buhay na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan, ay naging mas mabigat. Dumating si Doña Emilia. Nakangisi. Kita mo na, Sam? Hindi ka niya mahal. Walang may gusto sa isang tulad mo. Ikaw ay isang disgrasyada. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan ang buhay ng lalaking iyan, umalis ka. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo nang guguluhin ang buhay niya at huwag kang mag-abalang sabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Sisirain mo lang ang kinabukasan niya at hindi iyan pahihintulutan ng pamilya Alcantara. Sa takot, sa sakit, at sa paniniwalang iniligtas niya si Miguel, tumakas si Sam. Pumunta siya sa Batangas, nagsimula ng bagong buhay, at pilit na kinalimutan ng Miguel na minsang minahal niya, bumalik sa kasalukuyan. Nagsimulang umiyak si Sam habang nakikinig sa kwento ni Aling Nena. Ang mga detalye ay nagkakasama-sama. Ang lihim na pag-uusap ni Doña Emilia sa telepono, ang pagdating ng pekeng sulat, ang kanyang mga salita. Lahat ay plano. Ang lahat ay kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi siya ang may kasalanan. Hindi si Miguel ang nagloko. Nilinlang sila. Ang totoo po, Ma'am Sam, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang daddy niyo po, si Don Alejandro, ay may lihim na mana para sa inyo. Ayaw po iyon ni Doña Emilia. Kaya niya kayo ipinagtabuyan. At sa pagkamatay po ng daddy niyo, mas gusto niyang siya ang magmay-ari ng lahat. At ayaw niyang may makakaalam tungkol sa inyong dalawa ni Sir Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Mana? Kaya pala. Ito ang pinakamalaking lihim na tinutukoy ni Doña Emilia. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ni Sam. Ramdam niya ang sakit ni Sam. Ang sakit na matagal nitong itinago. Ang sakit na dulot ng kasinungalingan ng gabing iyon. Matapos magbigay ng pahayag si Aling Nena sa abogado ni Miguel, dumiretso si Sam at Miguel sa presinto, kung saan nakakulong pansamantala si Doña Emilia. Gusto ni Sam na harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Nag-iisa si Doña Emilia sa isang malamig na selda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit nang makita niya si Sam, isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Samantha Reyes, sabi ni Doña Emilia. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Akala mo ba ay nanalo ka na? Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi kailanman. Bakit Doña Emilia? Bakit mo ginawa sa amin ito? Tanong ni Sam. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit mo sinira ang buhay ko? Bakit mo pinaghiwalay kami ni Miguel? Dahil isa kang pabigat, Samantha. Matigas na sagot ni Doña Emilia. Ang iyong pagiging dukha ay isang kahihiyan sa pangalan ng Montenegro. At ang pagmamahal mo kay Miguel? Isa lang itong balakid sa mga plano ko. Lalo na ang tungkol sa mana ni Alejandro. Hindi ko hahayaang makuha mo iyon. Dapat ay akin ang lahat. At dahil doon, sinira mo ang buhay ng anak mo? Hindi ko siya anak. Sigaw ni Doña Emilia. Siya ay isang pagkakamali. Ang tanging anak ko ay si Bianca. At dapat ay nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Kasama ka, Miguel. Nilingon ni Sam si Doña Emilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Sana ay makita mo ang pagkakamali mo, Doña Emilia. Ang pag-ibig hindi iyan nabibili ng pera. At ang pamilya, hindi iyan nabubuo sa kasinungalingan. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Ngunit tumawa lang si Doña Emilia. Isang tawang puno ng kapaitan. Kapayapaan? Hindi ko kailangan iyan. Ang kailangan ko ay kapangyarihan. Na, bago pa man siya mailabas ng pulis,
Muling tumingin si Doña Emilia kay Sam, isang huling ngisi. Hindi pa tapos ang lahat, Samantha. May isa pa akong alas. Ang bahay na iyon sa Batangas. Hindi iyon basta-basta bahay. Malaki ang halaga niyan. At makikita mo, babalik ako para kunin ang lahat ng nararapat sa akin. Lalo na ang mga dokumento na nakatago doon. Nanginig si Sam. Ang bahay sa Batangas? Ang lihim na mana? Ano pa ang nalalaman ni Doña Emilia? Lumabas sila ng presinto. Ang kanyang isip ay nagulo. Ang lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, ay biglang lumabas. Bumagsak siya sa yakap ni Miguel. At doon niya ibinuhos ang lahat ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Sam, mahal ko. Pabulong na sabi ni Miguel. Niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako noon. Dapat ay ipinaglaban kita. Dapat ay hindi ako naniwala sa mga sinabi nila. Patawarin mo ako dahil hindi ko sinubukang hanapin ang totoo. Niyakap ni Sam si Miguel ng mahigpit. Ang bawat salita ni Miguel ay parang gamot sa kanyang sugatang puso. Naramdaman niya ang pagmamahal at pagsisisi ni Miguel sa mga sandaling iyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naramdaman niya ang kapayapaan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Diego sa bahay ni Ate Linda, lumapit si Diego kay Miguel. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at tumingin sa mga mata nito. Daddy, nanlaki ang mga mata ni Sam at Miguel. Ngumiti si Miguel, isang ngiting puno ng kaligayahan. Niyakap niya si Diego ng mahigpit. Anak ko, pabulong na, sabi ni Miguel. Nakita ni Sam ang eksena. Ang kanyang anak, na ngayon ay tinatawag na si Miguel ng daddy. Ang puso niya ay puno ng kagalakan. Alam niyang ito ang tamang desisyon. Ito ang tamang panahon para sa kanila. Ang salitang daddy mula sa labi ni Diego ay parang musika sa tainga ni Miguel. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang mga mata ni Sam ay puno ng luha ng kaligayahan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, ng lahat ng kasinungalingan, sa wakas ay narito na sila, isang pamilya. Ang mga balita tungkol sa pagkakadiskubre ng mga kasinungalingan ni Doña Emilia at Bianca Montenegro ay lumaganap ng mabilis. Nahaharap na ngayon si Doña Emilia sa maraming kaso. Pandaraya, paninira ng puri, at posibleng obstruction of justice. Ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting pinipigil, at ang kanyang impluensya ay unti-unting naglalaho. Si Bianca naman ay nakaharap din sa mga kaso, at ang kanyang pangalan ay nasira na sa mata ng publiko. Ang mga taong dating humanga sa kanila ay ngayon ay kinasusuklaman na sila. Isang araw, bumalik si Miguel, Sam, at Diego sa Maynila. Hindi na sa mansyon ng mga Alcantara, kundi sa isang pribadong condominium unit na inayos ni Miguel. Ito ang simula ng kanilang bagong buhay. Nagpulong si Miguel sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang, na dating malamig sa kanya dahil sa eskandalo, ay ngayon ay masigasig na tinanggap si Sam at Diego. Sa wakas, naintindihan na nila ang lahat ng kasinungalingan na sinabi ni Doña Emilia, ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Sam ay unti-unting lumiwanag sa kanilang mga mata. Samantha, anak, sabi ng ina ni Miguel, si Doña Lourdes Alcantara, habang niyakap si Sam ng mahigpit. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami dahil naniwala kami sa mga kasinungalingan. Hindi namin alam kung gaano kalaki ang pinagdaanan mo. Niyakap din ni Sam si Doña Lourdes. Okay lang po, tita. Ang mahalaga po, magkasama-sama na tayo ngayon. Si Don Jose Alcantara, ang ama ni Miguel, ay lumapit kay Diego. Lumuhod siya sa harap ng bata. Diego, apo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may halong pagmamahal. Lolo mo ako. At masaya akong nakilala kita.
Ngumiti si Diego at niyakap si Don Jose. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sam ang tunay na kapayapaan. Sa wakas, tanggap na sila. Tanggap na si Diego. Nagsimula na ang kanilang bagong buhay. Tuwing umaga, si Miguel ang naghahatid kay Diego sa eskwelahan. Tuwing hapon, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, nagkukwentuhan tungkol sa araw nila. Si Sam ay patuloy sa kanyang art. Ngayon ay mas may inspirasyon. Mas malaya niyang naipapahayag ang kanyang sarili, ang kanyang mga pinagdaanan sa bawat stroke ng kanyang paintbrush. Isang araw ng Sabado, habang naglalaro si Miguel at Diego sa parke, umupo si Sam sa isang bench. Pinagmamasdan silang dalawa. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha at ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Naramdaman ni Sam ang isang matinding pagmamahal. Ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Lumapit si Miguel kay Sam, humawak sa kanyang kamay. "Masaya ka ba, Sam?" Ngumiti si Sam. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Sobrang saya, Miguel. Sobra. Akala ko hinding-hindi na mangyayari ito. Hindi na kita hahayaang umalis pa," sabi ni Miguel. Ang kanyang tingin ay matalim. Kailanman. Nagkaroon sila ng isang simpleng pagdiriwang para sa kaarawan ni Diego. Nandoon ang pamilya Alcantara, si Marco, at si Ate Linda. Naramdaman ni Sam ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanila. Ang bawat regalo, bawat ngiti, bawat yakap, ay patunay na nagtagumpay sila sa lahat ng pagsubok. Ngunit may isang bagay pa rin sa isip ni Sam. Ang huling sinabi ni Doña Emilia, ang tungkol sa bahay sa Batangas at ang mga dokumentong nakatago doon. Bagamat abala sila sa pagbuo ng bagong buhay, hindi niya makalimutan ang banta na iyon. Hindi niya ito pinansin sa ngayon, abala sa kaligayahan, ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin sa tamang panahon. Isang gabi, matapos matulog si Diego, nakaupo si Miguel at Sam sa veranda, pinagmamasdan ang mga bituin. Naramdaman ni Sam ang init ng kanyang katawan sa tabi ni Miguel. "Sam," pabulong na sabi ni Miguel, kinuha ang kanyang kamay. "Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit, maraming kasinungalingan." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Sam. "Pero ngayon, Sam, gusto kong itayo ang isang bagong simula. Ang isang tunay na simula para sa atin." Niyakap niya si Sam. Kinuha ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Sam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. "Samantha Reyes," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Diego. Gusto kong maging asawa ka, Sam. Gusto kong maging pamilya tayo, habang buhay. Will you marry me?" Nanlaki ang mga mata ni Sam. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isang proposal, isang pangako. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting nagiging totoo. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang maliit na tinig ang bumubulong. Ang mga nakaraang sugat, ang takot na muling saktan, ang banta ni Doña Emilia, ang pag-aalinlangan ay sumilay sa kanyang mga mata. "Miguel," pabulong na sabi ni Sam, hindi makasagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon. Ang kaligayahan ay naroon, ngunit ang takot ay naroon din. Ang kaba ay kumalat sa kanyang dibdib. Isang malaking desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Nakatitig si Samantha Reyes sa singsing na hawak ni Miguel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng pag-asa, pagmamahal at isang pangako na hindi na niya muling bibitawan. "Will you marry me?" Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, kasama ang mga alaala ng sakit, ng pagtatago, at ng mga banta ni Doña Emilia. Ang pag-aalinlangan ay naroon.
Isang maliit na tinig sa kanyang utak na nagpapaalala sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya si Miguel. Hindi na ang dating Miguel na duwag at madaling sumuko. Ito ay isang Miguel na lumaban para sa kanila. Isang Miguel na pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa gitna ng kaguluhan. Ito ay isang pag-ibig na nagtagal sa pagsubok, lumakas sa pagdurusa, kinabukasan. Maaga pa, nagpunta si Sam sa bahay ni Ate Linda. Nakaupo siya sa tumba-tumba. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang mga tuhod. Ate Linda, panimula ni Sam. Ang kanyang boses ay malumanay. Nag-propose po sa akin si Miguel. Tumigil sa pagbuburda si Ate Linda at ngumiti. Alam ko anak, nakita ko ang singsing. Maganda. At nakita ko rin ang pagmamahal sa mga mata ni Miguel. Pero Ate Linda, sabi ni Sam, natatakot po ako. Paano kung masaktan ulit ako? Paano kung may mangyari na naman? At iyong sinabi ni Doña Emilia tungkol sa bahay sa Batangas, hinawakan ni Ate Linda ang kamay ni Sam. Sam, anak, lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo may nakaraan. Pero ang mahalaga, kung paano tayo bumabangon. Nakita ko kung paano ka lumaban. Nakita ko kung paano ka lumakas. Hindi ka na ang dating Sam na madaling sumuko. Nakita mo na ang halaga ng sarili mo. At nakita mo na ang halaga ni Miguel. Hindi na siya ang dating Miguel. Lumaban siya para sa inyo. Hindi iyon magagawa ng kung sinong lalaki. Kung ano man ang sinasabi ni Doña Emilia tungkol sa bahay na iyan, tandaan mo, Sam, patuloy ni Ate Linda, ang mga bagay na iyan, pwedeng-pwede mong ipaubaya sa batas. Ang mahalaga, ang buhay mo ngayon, ang kaligayahan mo, ang pamilya mo, ang pagmamahal, hindi iyan mabibili ng kahit anong ari-arian. At hindi rin iyan makukuha ng kahit anong banta. Sa mga salita ni Ate Linda, nakaramdam si Sam ng ginhawa. Tama si Ate Linda. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya ay nagpatibay sa kanya. Ang pagmamahal ni Miguel ay hindi na isang tanong, kundi isang katotohanan. Salamat po, Ate Linda, sabi ni Sam. Niyakap ng mahigpit ang matanda. Salamat po sa lahat. Pag-uwi niya, nakita ni Sam si Miguel na naghihintay sa kanya sa sala. Miguel? Sabi ni Sam, lumapit sa kanya. Oo, pakakasalan kita. Ang ngiti sa labi ni Miguel ay lumawak. Niyakap niya si Sam ng mahigpit, iginapos ang kanyang braso sa baywang nito. Naramdaman ni Sam ang init at lakas ng pagmamahal ni Miguel. Ang lahat ng takot ay unti-unting nawala. Naging simple ngunit puno ng pagmamahal ang kanilang paghahanda sa kasal. Ayaw ni Sam ng bonggang kasalan. Gusto niya ng intimate at masayang pagdiriwang, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya Alcantara, na ngayon ay buong pusong tinatanggap si Sam at Diego, ay masigasig na tumulong. Si Dr. Marco Santos, ang matalik na kaibigan ni Miguel, ay siyang best man. At si Ate Linda, ang naging pangalawang ina ni Sam, ay kinuha ang role ng ninang. Dumating ang araw ng kasal, ang simbahan ay napuno ng puting bulaklak at ilaw. Si Sam, nakasuot ng isang simpleng puting gown na dinisenyo mismo niya, ay naglalakad sa aisle. Hawak ang kamay ni Don Jose Alcantara, ang ama ni Miguel. Sa likuran niya, si Diego ay nakasuot ng isang maliit na tuksedo, hawak ang isang unan na may dalawang singsing. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Naramdaman ni Sam ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya kay Miguel. Nakatayo si Miguel sa altar, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang luha ng kaligayahan. Kasal, sabi ni Padre, ay hindi lamang pagtatali ng dalawang tao, kundi pagtatali ng dalawang kaluluwa, ng dalawang pamilya,
at ng dalawang nakaraan. Sa pag-ibig, natututo tayong magpatawad, magtiwala, at muling magsimula. Sa sandaling isinusuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Sam at isinuot din ni Sam ang singsing sa daliri ni Miguel, naramdaman nila ang bigat ng pangako. Hindi lang ito isang pangako ng pagmamahalan, kundi isang pangako ng tiwala, ng suporta, at ng walang hanggang pag-asa. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang kanilang buhay bilang isang ganap na pamilya. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagsubok pa rin. May mga araw na kailangan nilang harapin ang mga lumang tsismis o ang paminsan-minsang pagpapakita ng anino ng nakaraan mula sa mga Montenegro na ngayon ay nahaharap sa sarili nilang mga problema sa batas. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang lumakas. Naging masigasig na ama si Miguel. Tuwing gabi, siya ang nagbabasa ng bedtime stories kay Diego. Tuwing umaga, sabay-sabay silang nag-aalmusal, nagkukulitan at nagtatawanan. Si Sam naman, naging isang inspirasyon sa art community. Ang kanyang mga gawa ay nagpakita ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagbangon, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Isang hapon, habang abala si Sam sa paglilinis ng bahay, nakita niya si Miguel at Diego sa sala. Si Miguel ay nakaupo sa sahig, habang si Diego ay nakapatong sa kanyang likod, nagpapanggap na sumakay sa isang kabayo. Nagtatawanan silang dalawa, puno ng kaligayahan. Lumapit si Sam sa kanila, umupo sa tabi nila. Niyakap niya si Miguel at hinaplos ang buhok ni Diego. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, sa isang malawak na tanawin ng syudad. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Hindi ito ang pagtatapos. Ito ang simula. Ang simula ng aming kwento, na isinulat ng pag-ibig at pagtitiwala. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Sam. Maraming salamat sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, sa pagbibigay ng inyong tainga at puso, sa paglalakbay na ito, kasama sina Miguel, Sam, at Diego. Bilang inyong manunulat, malalim ang pasasalamat na aking nadarama. Bawat salita, bawat eksena, ay isinulat ng may pag-ibig at pagmamahal. May mga gabing halos hindi ako makatulog sa pag-iisip kung paano pa mapapalalim ang bawat emosyon, kung paano pa magiging mas makatotohanan ang bawat karakter. Ang kanilang mga pagsubok ay naging pagsubok ko rin, at ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay din ng aking puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi pati na rin sa pagpapatawad, sa pagtitiwala, at sa lakas na bumangon sa gitna ng unos. Ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng paghilom. May pag-asa sa bawat pagsubok, at ang tunay na pamilya ay nabubuo hindi lang sa dugo, kundi sa pagpili na magkasama, lumaban ng magkasama, at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sana ay naantig namin ang inyong mga puso, napukaw ang inyong mga isipan, at nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi, o kung ano ang natutunan ninyo mula sa kwento ni na Miguel at Sam. Ibahagi ninyo po ang inyong mga komento sa ibaba o sa aming mga social media pages. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento, Lihim na Puso.